The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Mabuhay ka, Brad Jeff, at kay Mami Guring Santos, ganda umaga po. At kay Mama Del Macarandan, good morning. At maganda umaga rin kay Ninang Tina Monson Palma at kay Tatay Efren Del Rosario at kay Nanay Thelma Monson, good morning. Thank you, Brad. Ba? Bagong setup. Ibang klase. May pailaw na sa likod. Good morning, Cha. Good morning, Ted. Hindi po ito virtual background. Nandito ako sa church. Sa studio ng church. Nandito ako sa opisina ngayon, Tuesday. Good morning. Kaya pala nakasuklay si Pastor. Okay, oo. New Hope, New Beginnings ang kanyang t-shirt. Wow. Parang sa kandidato yan, ha? Baka gayahin to, Brad Pitt. Oo. Parang yan ang campaign slogan ba? Bagong pag-asa, bagong simula. Ang kulang na lang bagong, Bagong Pilipinas. Oy! Yan ang sinasabi natin. Okay. Oo. Please, no politics. No okay? politics. No politics. Oo. Kailan kayang Passover? Uy! Saan banda mo gusto mangyari yung Passover? Saan mo unang gusto mangyari yung Passover? Saan banda? Itong isa malapit sa Litex, yung isa malapit dito sa Okada. Ayaw ni Pastor niyan. Kalmahan mo lang. New Hope, New Ano ha? Beginnings. Lakas ng tawa ni Big Boy, oh. Oo. Saan ko daw gusto mangyari yung Passover? Oo. Sa Yung muna, isa- gusto unahin. Yun ang Oo. tanong ko. Yung isa po, diyan malapit-lapit sa San Mateo. Shortcut mo papuntang San Mateo. Yung isa malapit-lapit sa Mall of Asia. Okay, Yung sige. po malalapit sa area, mag-alay na lang din po muna kayo ng kambing. Oh, alam mo na ngayon ang Passover, ha? Ay, tinignan ko kanina. Passover. Nasabi mo na yun dati, naikwento mo yun. Hindi, nakikwento rin ni Oo, Brad Pitt yun. naikwento. Okay. Go ahead, Brad. Go ahead. Eto na. Oo nga, Brad Ted. Two pa yun, Cha, ang inaalay ng Passover. Yan. Anyway. Okay. Batiin ko muna Junji Lansang ng Hilongos, Leyte, si Verna Mercado Revillosa from Ibabang Polo, Pagbilao, Quezon, at si Regor Ilare Banzuela, mga naka-tune in po sa atin lahat. Pinag-uusapan po natin kahapon and for the rest of the week, yung kahalagahan ng pananampalataya, yung faith in God. I'm sure lahat naman po tayo, may iba't ibang level ng faith sa Diyos, ano? Pero minsan, matatag siya, minsan naman, paghihinaan ka, paano ba natin ito mapapanatiling lumalago? Kasi yan po ang labanan. Hindi po ngunit mataas ang faith mo ngayon, tapos biglang merong challenge sa buhay, may bugso ng mga bagyo, biglang mawawala, bababa. Paano natin mapapanatiling thriving or growing po ang ating faith? Sabi po sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sabi po ng verse na to, yung faith daw po is fueled by hearing the word of God. Yun daw po yung kaya po magliliyab ang ating pananampalataya kapag po tayo patuloy na nakakarinig ng salita ng Diyos. Kung minsan pakiramdam natin parang ang liit-liit ng faith natin, maybe it's because hindi po natin pinifeed yung ating mind at puso ng salita ng Diyos. Parang halaman lang po yan. Hindi to lalago kung hindi mo didiligan. Ang word of God po, yung salita ng Diyos sa Biblia, ang nagsisilbing tubig na pandilig sa ating pananampalataya. At the more po tayo nakalublob, naka-immerse dito po sa salita ng Diyos, lalo pong lumalakas yung ating pananampalataya. Wag lang po sana tuwing segment ng Daily Bread tayo expose sa salita ng Diyos. Sana po may personal time tayo na nilalaan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Libre lang naman po sa YouTube or i-download nyo yung app sa mga Bible. Kasi po habang nagbabasa tayo ng mga kwento, mga karakter sa Biblia, paano napagtagumpayan ng mga tao doon sa Biblia, yung pagharap sa hamon ng buhay, na-inspire tayo magtiwala ulit sa Diyos. Di ba? Nung nabasa natin yung babae na hindi ginudge ni Lord, yung isang prostitute, parang kung ikaw may pinagdadaanan ka, ay hindi pala ganun ang Diyos, hindi niya ako i-judge, mamahalin niya ako, at titingnan yung aking value instead yung mga nagawa kong kasamaan. Pag nakita natin kwento ni David, kung paano siyang itinaas ni Lord sa pagiging simpleng tao hanggang maging hari, na-inspire po ba tayo? Kaya po, the more we read the Word of God, the more tayo nagkakaroon ng pag-asa
na itong mga dumadaan sa atin ay panandalian lamang. At hindi lang po pakikinig, linawin ko lang po, kailangan po yung disiplina ng pag-apply ng salita ng Diyos. Kasi po sabi naman sa isang verse, nakarinig ka, hindi mo in-apply, hypocrisy naman po yun. Alam mo, ang salita ng Diyos, kabaligtaran na ina-apply mo, hindi po ganon mabibuild ang ating faith. Na faith po nabibuild pag tayo po'y nakapakinig ng salita ng Diyos at in-apply natin. At hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating kalagitnaan. Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po. Dahil ang may iksing segment namin dito sa Daily Brad, kahit papano, Lord, ay nagdidilig ng aming puso at pananampalataya sa iyo. At Lord, wag lang malimit dito sa segment na to. Magkaroon kami ng personal devotion, personal time to read your word at mapamuhay namin ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga taong umaasa, sa mga taong nananalig pa rin sa iyo, sa kalagitnaan ng hirap ng buhay, bigyan sila ng kalakasang umasa all the way. In Jesus' name, amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa magandang balitang inihatid at aming napakinggan mula kay Brad Jeff. Today, Lord, we pray na alagaan niyo po siya at ang kanyang buong kasamahan sa kanila pong simbahan tungo pa rin po sa kanilang pagmimisyon today, araw po ng Martes. And Lord, we pray sa lahat po ng mga may sakit, sa lahat po ng hindi malaman kung saan magpapagamot, sa lahat po ng mga may problema pangkalusugan, Lord, yakapin niyo po kaming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang dami dito nakaka-connect sa ating pinag-usapan kanina, Brad, no? Yung mga may sakit nga na hindi pa makapagpagamot kasi nag-iipon pa ng pera, pinaghahanda pa ng doktor din ng pangangailangan kasi nga daw po yung gastos ay hindi maiiwasan yung out of pocket po na gastos. Sabi man ng kanina ni doktor daw, kapag daw emergency, pwede naman daw kaagad ng isa lang. Oo, pero at yung ginagawa kasi, talaga nila yun. yung iba kasi ganun din eh. Sa atin, marami naman yata ang pera sa PhilHealth yata. Mamaya, pag-uusapan din namin yan. Pastor, Meron kami mga kita mo kakausap. yung utang, 300 billion daw. Sabi niya, huling bayad, June. 300 million. Million. Okay, sige. So sa lahat din po ng na alam mo kasi sabi ko nga kanina, yung sakit sa puso. Sakit sa puso. Kaya nga yung isa dati nung isinugod sa ospital yung isang yung isang dati yung asawa dati nung alam mo 'yon? Sinugod sa ospital. Nung sinugod sa ospital, ang sabi daw oo, may problema sa puso. Sabi ko, may puso pala 'yun. Kaya, may puso pala siya. Nagulat ka? Nakita ba sa angiogram? No, hindi, joke lang. Okay, so Brad Jeff, salamat na marami. So paano, meron ka bang walk ngayon? Yeah, meron kami whole day meeting, Brad, dito sa church office namin dito sa Makati. Pero batiin ko lang, Kang at Dar Tenerife, thank you for tuning in. Lagi naka-tune in sa atin. So, okay, sige. So, catch you again tomorrow, Brad. Maraming salamat, Brad, Ted. At kapon, last Sunday lang pala, nakita ko yung kumari umattend ng church, si Dimples at si Boyet Romana. Yan, kumari mo pala. Si Maring Dimples Romana. Ayun. Nandiyan Nasa Japan ngayon. Ha? Hindi Dimples. Okay. Dimples Romana and Boyet, good morning. Okay, sige. First time nila sa church last Sunday. So, na-meet ko sila. Yan. Sige. Ayun. Alright, Brad Ted. Paalam na ako. Ito po yung Daily Brad. Your daily hope. Your daily hope. Your daily dose of inspiration. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.